Ramdam ng isang international student sa Toronto ang kakulangan sa abot-kayang pabahay ngayon. Kaya tinitiis na lang ang inuupahang sitwasyon kahit pa malayo sa inasahan ito. May report si Teresa Redula. Hey guys! Welcome to the vlog. Ayan, so for today's video, meron lang tayong, or magre-react lang tayo dito sa video na to, ano? Ayan. So meron kasi Video kaming from Omni. Ayan. So meron kami napanood kasi ni Emma guys sa Facebook. Ayan, binalita nga ng Omni. Ayan, medyo nakakalungkot ang balita na to, no, sa Toronto. Kasi nagsisiksikan sila sa 2-bedroom apartment. So commonly ba dito sa Alberta, ilan yung average person na pwedeng mag-accommodate tingin mo sa 2-bedroom apartment or condominium? Pag 2-bedroom siguro, mga apat lang siguro. Apat, no? Kasi pwede, may mga friends din kami na or nakikilala dito. Sa 2-bedroom na yun, dalawang couple sila naghahati para share daw. Kasi sa downtown Calgary, meron doon na 2,200 or 2,500, ganyan. Tapos, hati na sila ng rent o expenses. Tapos, tig-dalawa per room. So, parang ang babayaran lang nila per month ay nasa 1,200 kasi nga hati na sila for if ever 2 for yung rent with utility. So, mura na and okay na kasi apat sila. So, tingnan natin sa balitang ito, ilan ba yung nagsisiksikan sa 2-bedroom apartment dito? Hindi ito yung expectation namin na parang kami pa yung nahihiyang tumira sa bahay na binabayaran namin. Dismayado ang isang kababayan ng ibahagi ang karanasan sa kanyang inuupahan ngayon. Sa loob kasi ng inuupahang 2-bedroom, 1-washroom condo unit. 9 na tao ang naninirahan. Shocking and disappointing at the same time. Budget po, yes. Worth it pong magbayad ng ganun kababa na renta. Pero in terms of comfort and privacy po, parang hindi. Taong 2023 nang makita ni Rhea sa social media ang room for rent sa halagang $700. 9 na tao sa 2-bedroom apartment. Tingin nyo, paano sila nagkasya doon? Paano sila natutulog? 4 tsaka 5. Oo, or kung ano yung sistema nila, di ba? Kasi siksikan sa 2-bedroom, isa lang yung washroom. Yun ang problema doon, guys. Diba? Paano ka maliligo? Pila yun. Pila yun. Parang sobrang dami nun, kaya parang hindi ko rin ma-imagine. So guys, itong international student na to ay nasa Toronto or Ontario, Canada. So malayong province yan dito sa amin, sa Calgary. Pero yun na nga yung wina-warn ng ibang kababayan natin. So, if ever mag-consider kayo dito sa Canada, yan, parang laging sinasabi, pwedeng iwasan somehow muna ang Ontario at BC. So, Ontario kasi overpopulated na and nakakalungkot na 9 na tao. Tingin mo makakasurvive ka? Parang hindi ko kaya yun. Pero sabi nga ni ate, sa pagdating doon sa expenses, okay siya. Kasi 700 lang eh. Pero yung sa comfort nga, malabo. Malabo. Pero kung kukumputin mo, kunwari siyam sila, di ba? Tapos 6,300 yung kinukuha ng landlord. Grabe, parang overpriced yun, guys. Kasi dito, ang average na 2-bedroom ng Alberta, tignan natin ha, sa Alberta, if ever, nasa ano yan, 2,300. Ganyan, 2,300, whatever. 2,300. So, 2,300. Tapos, yun, sa landlord na yun, 6,300. Overpriced. Pero parang hindi ko alam bakit nagtsatsaga si ate. Although, syempre, may reason siya. Hindi na natin pa malaman sa iisang video lang. Siguro, mas maintindihan natin yung reason niya pag nakausap talaga natin siya. Kasi wala tayo sa posisyon niya. Pero, parang nakakaawa lang yung sitwasyon niya na 700 tapos 9 persons kayo sa 2-bedroom. Hindi ang problema dun, baby, yung sa CR na lang eh. CR? Sa siyam kayo, tapos isa lang yung CR. Yun na nga. Paano na lang, di ba? Kung maliligo kayo, iihi kayo, mahirap yun. Mahirap talaga. Parang nawawala sa'yo yung privacy mo and comfort. Kasi, paano ka kakain?
'Diba? Paano ka magtututbrush, paano ka maliligo, lahat dapat may schedule kayo kasi siyam kayo. Siguro dito sa kay ate, walang family dyan, lahat individual malamang. nagtitiis. Lahat na feel ko international students to kasi sabi daw itong condominium na to ay malapit sa school. Kaya yan, natatarget yung mga international students na kumagat. Kung 700 nga naman tas nasa Toronto ka, mura yon. Pero kapag ginawa kayong siyam, sobra na yon. Parang okay lang sana kung 4 no? Tubong lugaw kung tawagin. Grabe naman yung landlord, pero hindi natin alam pa yung buong storya. Pero yun lang naman yung mako-comment namin. Sobra. Kung tigsa 700 sila overpriced yon, and 6'3". na-sacrifice yung comfort nila and privacy para sa 6'3". Tuloy natin. Naengganyo lalo't malapit ito sa kanyang kolehiyo at trabaho. Pero ang hindi niya inasahan. Yung pong living room namin is ginawang additional room para sa tenant. So, yung common area po namin is napakaliit. Minsan, hindi na kami nakakaligo. Minsan, pipilahan mo talaga yung pag-ihi lang. Ultimo po, pag-toothbrush lang, dapat nakaantabay ka kasi nga 9 ka salitan sa paggamit ng washroom. Grabe yun, no? Grabe. Ayan nga, sinasabi natin. So, 2-bedroom yun, pero yung living room, kinonvert na sa additional room. So, bale, tigta 3 sila. 3 sa isang bedroom, second bedroom 3, and then sa living room na kinonvert 3. Kaya siyam. Grabe. Paano ka nalang tutulog? Kaya sinabi nga na yung common area nila, siguro yung dining area, para sa lahat, super liit na. Yan. So, parang wala ka na talagang comfort and privacy nun. Yung importante dun, yung privacy mo na lang eh. Yun yung mahirap dun. Pero, depende rin sa tao siguro. Talagang nagtsatsaga lang din talaga si ate. Siguro, yun nga. Ganun yung reality na nangyayari sa Ontario. Yan. Ganun yung sinasabi niya. Although, hindi naman lahat, hindi naman lagi-lagi or makikita nyo sa kaliwat kanan nangyayari yun. Pero gusto lang natin yan, ipakita din na nangyayari siya. Wala naman kaming naririnig na nangyayari na meron ganito sa Alberta. Yan, kasi depende naman yan sa mga rules per province. And sabi niya nga, pati pag toothbrush, pati pag toothbrush, pipilahan mo raw. Pipilahan. Kasi nga naman siyam kayo. So, paano kunwari sabay-sabay kayo sa gabi? Kasi daytime kayo nag-aaral. Nandyan kayo lahat. So, siyam kayong... Parang hindi ko kaya yun. Ikaw ba kaya? Sobrang lala kasi... Kahit sabihin mo nang malapit ka na dun sa school, malapit yung trabaho mo. Nag-dorm din naman ako noon sa UST. Mag-isa lang ako, and then minsan kasama ko yung 2 kong kapatid. Pila pa nga lang sa 2 kong kapatid sa paliligo. Pero yan siyam pa, tapos hindi mo pa kilala. Parang ang hirap talaga mamuhay and mag-survive. Hindi, tsaka ang babae, baby, matagal sa CR yan eh. Yun na nga eh. Diba? Siguro ito iniisip ko, kung siyam sila, baka all girls naman yun. Wala dito eh. Kasi kung samahan mo pa ng lalaki, parang laking problema naman yun. Pero, malamang puro babae. Sobrang, ang hirap ng sitwasyon ni ate. Yan, kaya alam ko cover din yung face para hindi na mag-react ang kanyang landlord sa nangyayari sa kanya. So tuloy natin, and ito yung katanungan natin, normal ba ito na nangyayari sa Ontario? Tila mas nagiging normal na raw ang ganitong kalagayan sa mga pabahay. Ito ayon sa mga eksperto. Oh, it says a lot about the current housing situation in Toronto. People just agree to live in these situations because that's all they can afford. And in many instances, we do see a lot of international students who fall under, who end up living in this type of housing and sometimes experience tragedies as a result of it. So, normal na pala guys sa Toronto yung mga ganitong gawain, ano? Oo, para maka-keep up sa mga rental apartments or condos. Kasi nga, di ba, hindi naman lingid sa kaalaman natin na may housing crisis dito sa Canada. So, sobrang kulang ng apartments, ng condos, and ng kabahayan. Kaya nga nagtataasan yung renta or mortgage kasi yan. Kasi mataas yung demand. Sobrang dami na pumapasok. Yun nga lang, sa taas ng demand, siguro nga, isa si ate sa nahirapan makahanap ng mauupahan para makapag-start na siyang mag-aral. Kaya siguro, kinagat niya na lang din yung siguro, tingin ko. $700 na
bed space. Bed space para, yun nga, para sa pangarap niya. So, hindi ko sure kung paano ba siya natutulog, gumigising, namumuhay. Although sabi niya nga, shocking and disappointing. So, feel ko tinitiis na lang talaga niya yung sinasapit niya dito sa apartment na to. Tingin ko lang din talaga, kinonsider niya nga yung sa lapit ng trabaho at sa school. Yes. Para hindi na rin sa siguro hassle, di ba? Pero kung kayo ba, kakagatin nyo yun, 9 na tao, para lang syempre malapit ka sa school, and then $700 yung babayaran mo. Dito sa Alberta, 1 bedroom na yun, mataas pa nga yun with utilities pa yung bayad mo na yun. Makakatulog ka ng mahimbing, may privacy ka with comfort na rin. Importante privacy. Yan, nakikita ko kasi sa mga Pinoy groups, may mga nag-o-offer ng 700, minsan 500 pa nga eh. Per room. Depende sa, per room, depende sa space, and then yung sa kung ano yung pwede nilang ibigay. When you go there, yung iba kasi meron ng mga furniture, may table na, may chair, tsaka may bed. Pero yung iba, ikaw yung magdadala. Kaya cheaper kapag ikaw yung unfurnished yung kukunin mong bed space, ganyan. Or room for rent. So, cheaper pa dito sa Alberta ha. Although marami pang cheaper na provinces, pero yun nga, nakakalungkot and nakakashock na ganun pala na yung nangyayari sa Ontario. Pero guys, ang nabasa ko talaga, 40% talaga ng study permit approvals, yan, nasa Ontario. Di ba kaya nga sila di ba yung nilimitahan, di ba? Oo, mas malaki yung ika-cut sa Ontario kasi nandun talaga ang mga balwarte ng mga international students. So, sobrang dami, libo-libo ang mga student permit approvals na nai-grant sa mga schools na nasa Ontario. That's why, yung mga tirahan din na nasa paligid ng Ontario, ganyan, parang nasasamantala niya yung mga international students. Gano'n naman talaga ang gagawin ng mga So, kung normal na yung occurrence na to, may ginagawa ba yung mga municipality and provinces para ma-aksyonan to? So, legal ba to? Tingnan natin yung sa balita. Posible lang umaksyon ng syudad sakaling pasok sa sinasabing overcrowding ang anumang banta sa kaligtasan. Most condos are very small square footage, so it sounds like there's a potential that this housing may violate the municipal bylaw of Toronto around overcrowding. In those situations, the tenants or the people living there may be required to find alternative accommodations, or depending on the situation, there might be an order that's placed on the landlord to make sure that the housing is brought up to code. So yun naman pala, meron ding batas na pwedeng promotekta sa kanila, sa siyam na to na nakatira sa 2-bedroom apartment dito. Sabi nga, kapag may overcrowding and may banta na sa kaligtasan. So tingin mo, yan, covered sila ng batas na to? Oo naman, especially na lang sa health na lang eh. Diba? Kung sama-sama kayo sa isang bahay, tapos mamaya may sakit yung isang kasama mo, di ba? Parang paano pa yung isa kunwari na naninigarilyo? So, ganun, syempre, pupunta sa balcony, tapos ma-inhale na ng ibang kasamahan, 8 sila. And then, yun nga, isa lang magkasakit sa kanila, hawaan na yan. So, yun, may banta na talaga sa kaligtasan kasi walang appropriate distancing or parang hindi makasirculate ang air kung siyam kayong nasa 2-bedroom apartment. Yan. Parang hindi ko ma-imagine guys, no? Siyam kayo sa 2 kwarto. Ginawa na ng 3. Dahil nati lang yung isa. Dahil wala na kayong sala. Wala nang sala, dining area na lang, yun na lang yata yung common area nila, hindi yung kitchen. Which is hindi natin alam, baka nasa isang tabi lang or isang gilid. So ano naman ang masasabi ng landlord ni ate? Yan tungkol sa sitwasyon nila. Yan. Ani Rhea, sinubukan niyang kausapin ang kanilang landlord. Ang sabi lang sa amin, kung ayaw mo, umalis ka. Hindi yun dapat yung marinig namin sa landlord na binabayaran namin. Yung pong bawat sentimo, bawat dolyar na binabayad namin, pinaghihirapan, hindi pinupulot. Kung ayaw mo, umalis ka. Hindi ko alam kung Pinoy to. Hindi kasi na-mention sa balita kung Pinoy to or other nationality. Although, nakakalungkot kung Pinoy to ha, kasi syempre, kababayan mo na nga, tapos masasamantala mo pa na overpriced na 6.3 na nga yung bayad. So, parang pinasagot mo na yung mortgage mo kung ano man. Hindi lang, baby. Sobra-sobra yun. Sobra-sobra. Pangkabuhayan showcase na hindi mo na kailangan magtrabaho kasi kung 6.3 yung kinikita mo sa mga estudyante. Yan. Parang ano talaga. Dapat ma-actionan. Oo, dapat. Yan, yung landlady. Ang kawawa dito yung siyam talaga. Landlord.
no? Yun yung talagang kawawa dito. Kasi parang ito, walang choice yung Pinay. Kasi siguro, as of now din, wala siyang mahanap na matutuluyan. Kasi nga, Ontario to. Kaya lang nakakalungkot na ganun yung trato nung landlord na kung ayaw mo umalis ka. Parang sikat naman. masakit Parang yun. Parang hindi ka namin kailangan. Kung ayaw mo, wag mo. Oo, marami akong makukuha ang international students na papalit sa pwesto mo at magiging siyang pa rin. Parang ano, di ba, malakas talaga yung loob nung landlord. Hindi natin alam kung malakas yung kapit o kung ano man. Ganun din talaga, baby, na Yes, talaga ganun nagkakaubusan na talaga yung Oo. bahay. Doon kaya ganun siya ka ano. Diba? Office na. Okay, so tuloy pa natin. Pumayag ang Omni News na itago ang pagkakakilanlan ni Rhea sa pangambang mapag-initan ng landlord at lumala pa ang kalagayan sa kanilang tahanan. Umapila rin siyang huwag na kaming makipag-ugnayan sa kanilang landlord. Sana po kaya sa i-take for granted yung sitwasyon namin na wala kaming alam. Sana sila po yung mag-guide sa amin. And mas iparamdam nila sa amin na tama yung paglipat namin ng Canada. Paglilinaw ng kababayan, ikinuwento niya ang karanasan hindi para ireklamo ang kanyang landlord, kundi para ipakita sa mga kapwa Pilipino ang realidad ng pangungupahan sa Canada. Yun. Ang sense ng news na to, hindi siya para magreklamo ng landlord. Siguro natatakot din siya, kaya nga, yun nga, hinide yung identity ni ate kasi baka siya balikan ng landlord. Pero gusto niya rin i-present sa news na ito kung ano yung reality Kung ano yung buhay sa talaga dito guys sa Canada. Especially sa Toronto. Yan nga, sa Ontario Kasi nandun guys. sila eh. So beware din kapag magpa-plan kayo mag-Canada, i-take into consideration yung mga nangyayari talaga sa bawat provinces. Kasi parang baka mahirapan kayo kapag dumating na kayo dito and tanggapin nyo na lang yung sitwasyon kahit unfair na yung sitwasyon kasi gusto nyo na lang mag-survive. Yeah. Speaking of sa ganitong story guys, no, actually may na-meet ako nitong nakaraang araw lang guys sa Goodwill. Di ko alam yung name, di ko nakuha yung name ni ate. Basta nabanggit niya sa akin guys, yung classmate niya parang uuwi na ng Pilipinas. Kaka-start lang ata last year. Parang hindi raw kinaya rin yung buhay dito. Oo. Sa depende cost of talaga. living din. Oo. Nahirapan. Tsaka ano raw, hindi raw sanay sa ganitong buhay. Parang siguro sa Pilipinas medyo may kaya siya. Dito talagang Yan. tayo talaga guys magtutulungan eh. Wala tayong yaya dito, wala tayong katulong. Lahat talaga tayo mag-aasikaso sa mga anak natin, sa pagkain natin, sa pamimili ng grocery natin. Halos lahat talaga tayo lang yung gagawa. Kaya nakakalungkot. So, yun yung mga pwedeng mangyari. Kung hindi ka talaga handa, tapos kung hindi ka sanay sa buhay na mag-isa, independent ka, kasi nga yung sinabi mo, may yaya daw sila, may katulong. Parang ganun So, kapag gagawin mo kasi dito mag-isa, tapos ikaw yung gagawa lahat, pwede kang mahirapan talaga at mag-give up ka sa buhay Canada. So, dapat guys, sa mga nanonood sa amin and nagbabalak mag-Canada, so itong mga sinishare namin sa inyo, magbigay aral and magkaroon kayo ng idea din sa mga next steps na dapat nyo gawin and sa mga provinces na pwede nyong i-eye. Kasi ayaw rin naman nating mahirapan kayo, lalo na nagpaplano pa lang kayo. So, nasa best position kayo kasi nasa Pilipinas pa lang kayo. Meron kayong options na mamili pa. Kasi mahirap nga talaga guys kapag nandito ka na. Parang i-deal mo na lang kung ano yung meron sa paligid mo. So, yan. So, ano bang lagay natin dito? Dito ha, sa bahay na to, sobrang natin. Pwede tayong tumambling sa napakaluwang na bahay. Ayan o, 3-bedroom apartment. Yan. And then, napakaluwang ng sala namin. Napakadumi. And then, andito yung kitchen pa. May separate area pa siya. Grabe. Sobrang thankful namin kay Lord. Yeah. And syempre sa landlady namin who's Sabada. watching our vlog even if she doesn't understand Tagalog. Yeah. Thank you talaga sa magandang bahay. Yan. Kasi dito kami nakapagsimula ng buhay at hindi kami nahihirapan and hindi namin na-experience yung hirap na pinagdadaanan ng ibang kababayan natin. So, nakakalungkot lang talaga na may nakaka-experience ng ganon. Pero, syempre, feel ko talaga na swertehan din. Kaya, we are thankful din talaga kung ano yung meron tayong bahay ngayon. So, or apartment na nirerentahan. Kasi, ito, very livable condition, may privacy. Kahit tig-iisa pa kaming room ni Alwin. Minsan nga guys, hindi ako sa kabilang kwarto. Yan, 3-bedroom Joke lang. to. So, ginawa naming workstation yung isa master's bedroom, yung isa
play area ni Zion, Ayun, yung mga tambakan laruan pa niya. ng laruan. So, di ba, napaka-laking area na to para sa amin. And we are just grateful na reasonable yung price ng aming landlady. She is so kind and reasonable talaga. So, And 1.6 all in na yun, guys. hindi siya yung taong nananamantala. Yan. And we are very grateful. Yan, wala hanggang pasasalamat kasi nakikita namin sa sitwasyon ng iba how we are so lucky na nandito kami sa Alberta. Hindi ganun kataas yung nirerentahan at hindi ganun kahirap yung condition na kailangan makisama ka sa iba para lang ma-divide yung rent mo. Yeah. So, kaya yun guys, no, yan gaya na sinabi ni Emma, kailangan yung pag-aralang mabuti talaga guys. At yung pag-isipan kapag nagpaplano talaga kayo pumunta dito sa Canada. Actually, hindi lang Canada eh. Kahit sa ibang bansa yan guys, meron din naman talaga nakaka-experience ng ganyan. Yan, yung iba na nasasamantala. Oo, kailangan talaga more research and tatagan ng loob talaga. Yun ang importante. So, ma-share ko nga pala, no, base sa rentals.ca. Yan. Ito yung national rent rankings nila as of February 2024. Very recent to. Magkano ba yung mga renta dito sa Canada? Pero i-highlight ko na lang ang top 1 talaga dito, Vancouver. Yung 1 bedroom pa lang nila, guys. 2,683. 2,683. Yung 2 bedroom nila, 3,600. Wow. Parang kulang na kulang yung sweldo. Yung isang buwang sweldo ng minimum wage earner. Yan. May utang ka pa. Sinong titira sa 3,600? Grabe ano, isipin nyo guys, no? Minimum mo, tapos isa ka lang mag-work, hindi mo kakayanin talaga tong rent. Oo. Tapos sa Toronto naman, ang 1 bedroom nila is 2,500. And then yung 2 bedroom nila is 3,300. So slightly lower lang siya by 100 sa 1 bedroom kay Vancouver. Yan. And then medyo malayo-layo yung Alberta nasa baba. Pero nakakagulat din yun. After sa maraming Ontario, ito Halifax, sumahabol 1,900 yung 1 bedroom sa Nova Scotia. And then yung 2 bedroom niya, 2,400. And then nandito tayo, tingnan, napakita natin yung Calgary. Sa 1 bedroom, 1,600, which is ganun nga, yung inalisan naming bahay, 1,600 na yung 1 bedroom, yung apartment pala, 1 bedroom lang. Yan, nasa 1,600 na rin siya. And then yung 2 bedroom, 2,000. Yan. So, ito yung mga condo or apartments. And then, mura pa sa Edmonton 1,300, 1 bedroom, and then 1,600, 2 bedroom. Pero okay to ha, yung Regina, Saskatoon sa Saskatchewan, sila yung nasa bottom list. 1,200 kapag 1 bedroom, 1,400 kapag 2 bedroom. Yan. Kaya sabi rin natin talaga, i-consider natin yung cost of living sa mga provinces, kung ano yung kaya natin talaga bayaran at i-sustain. Pero grabe talaga kay ate landlady na sumisingil lang 6,300 para sa kanyang 2 bedroom apartment dyan sa Toronto. Sana all. Grabe talaga. Hindi ko alam kung magkano yung bayad ng iba, pero base dun sa na-interview nga, 700, isa pa lang siya. So, computing nyo na lang kung siyam sila. Okay. Okay guys, so yun, hanggang dito na lang itong vlog namin and I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin and sana may natutunan din kayo. Yung sa mga nagpaplano pa lang dyan guys, pumunta dito sa Canada, yan ha. Pag-isipan nyo mabuti at huwag tayong mag-desisyon ng isang beses lang, dapat 2 o 3. Huwag magpadalos-dalos. So, yun guys, I hope nag-enjoy kayo sa ating video for today. So, you can click the thumbs up button kung nagustuhan nyo ang aming video. Please subscribe na rin guys if you have not yet subscribed and don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aming latest video uploads. Okay, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!